Nagsalita ang isang malamig na boses. Sa wakas nandito ka na. Kasunod noon ang isang bouquet ng pulang rosas, kumikislap pa ito habang hawak ng isang lalaki. Ngiting puno ng kumpiyansa ang nasa mukha ng lalaki habang nakataas ang dalawang daliri sa noo, mayabang na sabi niya na matagal na siyang naghihintay. Xiao Yun, siya si Jin Duoxin, estudyante mula sa Qingshui Middle School, hawak niya ang bouquet habang nakatayo ng mayabang. Samantala, sa harap niya ay si Yunie. Tahimik lang itong nakatingin habang may hawak na bag at tumbler, hindi ito umiimik. Mayabang na sabi ni Jin Duoxin na mabilis daw umalis si Yunie sa school noon kaya hindi nito natanggap ang imbitasyon niya para makipag-date. Pero ayos lang daw dahil ngayong gabi ay nibook na niya ulit ang buong top floor ng Zaifeng Tower para sa kanilang dalawa. Bahagyang yumuko si Yunie, seryosong tanong niya kung paano nito nalaman na doon siya nakatira. Mayabang nang umisi si Jin Duoxin habang inaayos ang buhok, pasigaw na sinabi niya na anak siya ng director ng No. 1 Hospital kaya madali lang daw sa kanya ang ganitong koneksyon. Hindi nagdalawang isip si Yunie na talikuran si Jin Duoxin. Malamig na sinabi niya na hindi sila nababagay sa iisang mundo kaya huwag na itong magpakita pa sa kanya. Pero hindi pa man nakakalayo si Yunie ay bigla siyang hinabol ni Jin Duoxin. Pasigaw na tawag ng lalaki habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Yunie para pigilan ito sa pag-alis. Inis na tanong ni Jin Duoxin kung alam ba ni Yunie kung gaano kahirap mag-book ng buong floor sa Zaifeng Tower. Habang hawak pa rin ang braso ni Yunie, dagdag pa ng mayabang na lalaki na tinawagan pa niya ang mga kaibigan niya kaya mapapahiya siya kapag hindi ito samipot. Pero hindi natinag si Yunie. Matalim ang tingin nito habang malamig na sinabi kung bakit niya iintindihin ang kahihiyan ng lalaki. Dagdag pa ni Yunie na alam ba nito kung gaano ka-creepy ang mag-abang sa labas ng bahay ng ibang tao. Natigilan si Jin Duoxin sa sinabi ni Yunie. Hindi makapaniwalang bulalas ng mayabang na lalaki na creepy daw siya. Kumunat ang noo ni Jin Duoxin habang masama ang tingin kay Yunie. Inis na tanong niya kung sino ba sa tingin nito ang kausap niya. Dagdag pa ng mayabang na lalaki na dapat nga raw magpasalamat si Yunie dahil hinahabol pa siya nito. Pero hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang magbago ang ekspresyon niya. Nanlaki ang mga mata ni Jin Duoxin habang halatang paputok na sa galit. Pasigaw na banta ng lalaki na siguradong mapapapayag niya si Yunie. Kasabay nito, isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ni Jin Duoxin. Sa isang iglap, bumaluktot ang katawan ng mayabang na lalaki matapos saluhin ang bigat ng atake. Makikita ang impact ng sipa habang tumilapon ang dugo mula sa mukha niya at kumalat ang matinding pressure sa paligid. Bumagsak sa lupa si Jin Duoxin habang hawak ang mukha. Nakaluhod ito sa sahig at nabitawan na ang bouquet ng pulang rosas. Nakatayo sa harap niya si Yunie, galit na galit ang ekspresyon nito habang hawak ang dalawang tumbler. Pasigaw na sinabi ni Yunie na magpatingin na ito ng ulo sa ospital ng tatay niya. Sa parehong sandali, hindi pa rin nawawala ang iniis sa mukha ni Yunie. Mariing sabi ni Yunie na huwag na ulit itong magpapakita at manggugulo sa kanya. Dagdag pa ni Yunie na sinira na nito ang buong araw niya. Sa likod, makikitang hirap na tumatayo si Jin Duoxin habang hawak pa rin ang mukha. Lumipas ang gabi at bumungad ang isang gusali. Mula sa kamay ni Yunie, biglang itinaas ang isang maliit na puting nilalang. Si Leo ito, kumikislap pa habang hawak ni Yunie sa pisngi, may malalaking pink na mata, bilugang tenga, at mapuputing. Balahibo, nanlaki ang mga mata ni Yunie. Hindi niya napigil ang mapabulalas na Diyos ko. Namumula ang pisngi ni Yunie habang kumikislap ang mga mata nito sa tuwa. Tuwang-tuwa na tanong ni Yunie kay Chen kung saan nito nakuha ang ganoong ka-cute na maliit na halimaw. Kasunod noon ay mahigpit na niyakap ni Yunie si Leo. Nakapikit si Yunie habang nakangiting nilalapit ang mukha sa balahibo ni Leo. Halatang tuwang-tuwa si Yunie habang yakap-yakap ito. Paglipat ng eksena, nasa loob na sila ng isang kwarto. Nakaupo sa sofa si Yunie habang karga pa rin si Leo. Sa harap niya ay si Chen, ang ating bida. Nakaupo ito sa upuan habang nakatingin kay Yunie. Sabi ni Chen na Leo ang pangalan nito at kay Yunie na ito para alagaan mula ngayon. Namilog ang mga mata ni Yunie sa gulat at tuwa. Hindi makapaniwalang tanong ni Yunie kung pwede ba talaga siyang mag-alaga ng maliit na leon.
Habang karga-karga ni Yunye si Leo, hindi niya maiwasang mapansin ang buhok nito. Nakakunot ang noo ni Yunye habang hinahaplos ang ulo ni Leo. Nagtatakang tanong ni Yunye na akala niya ba mga adult male na leon lang ang may mahahabang mane. Dagdag pa ni Yunye habang nakatingin kay Leo na ang liit-liit pa nito pero bakit ang haba na ng mane. Nakapikit lang si Leo habang komportableng nakaunan sa braso ni Yunye, rinig ang mahinang pagngiyaw nito na parang pusa. Hindi nagtagal ay napangiti si Yunye. Tuwang-tuwa na sabi ni Yunye na wala siyang pakialam, bukas din ay pupunta siya sa pet registry office para iparehistro si Leo. Dagdag pa ni Yunye na kailangan talaga nitong makakuha ng household registration para kay Leo. Samantala, tahimik lang na nakamasid si Chen habang nakaupo sa upuan. Nakahalukip-kap ito at may hawak na cellphone, bahagyang nakangiti si Chen habang pinapanood si Yunye na masayang-masaya kasama si Leo. Bahagyang napangiti ang ating bida. Sa isip ni Chen, mukhang gustong-gusto talaga ni Xiao Yun si Leo. Dagdag pa sa isip ng ating bida na mabuti na lang at wala na siyang dapat alalahanin sa bahay. Kasabay nito, biglang tumunog ang cellphone na hawak ni Chen. Nakatingin si Chen sa cellphone niya. Seryoso ang mukha ng ating bida habang binabasa ang nasa screen. Naningkit ang mga mata ni Chen, makikita ang pagtutok niya sa mensahe. Mula sa Guild Supervision and Administration Bureau ang email. Naka-address ito kay si Chen. Malinaw na nakasaad na aprobado na ang isinumite niyang application matapos ang masusing pagsusuri. Sa isip ng ating bida, sa wakas ay lumusot na rin ang application. Kasunod noon ang malamig na pag-iisip ni Chen na ngayon ay maayos nang uusad ang plano niya. Hindi nagtagal ay bahagyang ngumisi si Chen habang hawak pa rin ang cellphone. Sa isip ng ating bida, susunod na ang dapat gawin. Ramdam ang determinasyon sa mga mata ni Chen. Oras na para manalo sa tiebreaker na mangyayari 6 na araw mula ngayon. Lumipas ang 6 na araw. Junyo 24, 2157, araw ng tiebreaker exam. Alas 3:10 ng hapon sa labas ng lungsod. Bumungad ang green light forest, tahimik ang paligid habang sinasala ng mga dahon ang sinag ng araw. Biglang narinig ang pagtaas ng boses. Si Gang Zuan iyon, ahen, atensyon, parehong tiebreaker examinees. Formal na sabi ni Gang Zuan na hayaan siyang talakayin ang detalye ng pagsusulit. Lumitaw si Gang Zuan, nakasut at salamin siya, kumikislap ang mga mata nito habang nasa likod niya ang berdeng liwanag. Sabi ni Gang Zuan na matapos ang masusing diskusyon, nagdesisyon ang paaralan na ang tiebreaker ay magaganap sa loob ng isang wildlair dito mismo sa Greenlight Forest. Dagdag pa ni Gang Zuan na base sa equipment scans, kumpirmadong rank D ang wildlair na ito. Sa harap ng isang higanting puno, bumukas ang isang lagusan na bumubuga ng berdeng liwanag. Makikita ang ilang tao sa paligid, may mga nakauniforme na nagmomonitor ng kagamitan. Nasa harapan ng dalawang examinee na nakatalikod, nakatingin sa lagusan. Muling nagsalita si Gang Zuan. Sabi niya na ayon sa napagkasunduan, pareho silang ia-assess sa iisang lair. Bumaba ang kamera sa dalawang lalaki na magkatabi sa damuhan. Ang isa ay si Chen, ang ating bida, naka-green na jacket siya, nakapamulsa at seryoso ang mukha. Ang katabi niya ay si Gang Ting, nakaputi ito, may hawak na espada sa baywang, at kumpiyansa ang tindig. Sa itaas nila, lumulutang ang isang maliit na drone na may berdeng ilaw. Tuloy pa rin ang paliwanag ni Gang Zuan. Seryoso ang boses nito habang nakatayo sa gilid. Mariing sabi ni Gang Zuan na ang loob ng isang wild lair ay ganap na hindi alam ng kahit sino. Dagdag pa ni Gang Zuan na mas mataas ang panganib dito kaysa sa mga lair na ginagamit sa mga school exam. Sa damuhan, nakatayo ang 3 tao habang nakamasid. Sabi ni Gang Zuan na dahil dito, 3 senior guild members mula sa Eastern Nation ang ipinadala. Dagdag pa ni Gang Zuan na sila ang sasama bilang exam supervisors para sa 2 examinee. Kasunod noon ang pagpapaliwanag ni Gang Zuan tungkol sa magiging papel ng 3. Sabi ni Gang Zuan na susundan nila ang parehong examinee sa loob ng lair. Dagdag pa ni Gang Zuan na magsisilbi silang proteksyon at kasabay nito ay live scoring judges batay sa performance ng mga sasali. Isa-isang ipinakita ang 3 senior guild members. Una si Ivan mula sa Imperial Guild.
May sigarilyo sa bibig, malamig ang tingin, at halatang seryoso. Ranksy siya at isa siyang Flora Chanter. Sumunod si Kaiyu mula sa Divine Eye Guild. Naka-cowboy hat, may takip sa mukha, at matalim ang mga mata. Ranksy din siya at isa siyang Core Archer. Huli si Sato Outa mula sa Silverwind Guild. Naka-shades, nakangiti, at may kakaibang aura. Ranksy siya at isa siyang Star Warrior. Muling narinig ang boses ni Gang Zuan. Madiing sabi ni Gang Zuan na ang magiging final scores ay nakabatay sa evaluation ng mga judge. Sa isang madilim na kwarto, makikita ang tatlong supervisor sa isang malaking screen. Sa harap ng screen, nakatayo ang mga silhouette ng dalawang tao. Naghihintay sila sa simula ng tiebreaker. Sa isang madilim na kwarto, makikita ang mukha ng isang lalaki na nakasalamin. Nakangiti ito habang nakahawak ang daliri sa baba. Sa isip ni Gang Yuan, sana lang ay mag-perform ng maayos ang tatlong judge. Dagdag pa sa isip ni Gang Yuan na siguraduhing walang may iwan na bakas sa lahat ng gagawin. Lumipat ang eksena sa isang silid. Nakaupo si Carl Cavendish sa sofa, siya ang vice chairman ng World Guild Alliance. Nakasandal ito habang may hawak na kung ano, mahinahon ang ekspresyon pero may bahid ng amusement. Sa kaliwa niya, nakatayo si Gang Yuan, nakasalamin ito at nakahalukip-kap habang seryoso ang tingin. Sa kanan naman ay si Yuan Long, nakaputi itong suit at siya ang headmaster ng National Awakener University. Tahimik na nagtanong si Gang Yuan kay Carl. Sabi ni Gang Yuan na vice chairman, hindi ba tapos na ang schedule mo sa Eastern Nation 2 araw na ang nakalipas? Dagdag pa ni Gang Yuan na bakit nandito ka pa rin. Bahagyang ngumiti si Carl Cavendish. Nakapikit ang isang mata nito habang nakatingin kay Gang Yuan. Sagot ni Carl na ano pa ba ang mas nakakaaliw kaysa sa mga nangyayari ngayon. Sa huling kuha, nasa loob na ng gubat ang dalawang lalaki. Nasa harapan si Chen, ang ating bida. Seryoso ang mukha habang nakatingin sa unahan. Sa tabi niya si Gang Ting, tahimik din ito at nakayuko, nakahanda na pumasok sa lair. Nakangiting nakatingin si Carl Cavendish. Malamig ang mga mata nito habang nakatingala. Sa isip ni Carl, ilang taon na rin mula noong huli siyang makakita ng sagupaan ng mga tunay na henyo. Dagdag pa sa isip ni Carl na ito ay talagang isang bagay na dapat abangan. Lumipat ang eksena sa labas ng Greenlight Forest. Nakatayo si Gang Zuan sa harap ng lagusan na bumubuga ng berdeng liwanag. Nakataas ang isang kamay ni Gang Zuan habang nakatingala sa kalangitan. Malakas na sabi ni Gang Zuan na idinedeklara niya ang simula. Kasunod noon ang anunsyo na ito na ang National Awakened University, Class of 2157 Graduation Combat Exam. Bumaba ang kamera sa isang pares ng mata. Matalim at kulay amber ang mga ito, seryoso ang titig na puno ng determinasyon. Siya si Chen, ang ating bida. Kasunod ang isa pang pares ng mata. Matalas din ang tingin, puno ng kumpiyansa at hamon. Siya si Gang Ting. Madiing inihayag ang laban. Si Chen laban kay Gang Ting. Malakas na umalangaw ang boses sa buong lugar. Opisyal nang nagsisimula ang laban. Kasunod noon, sabay na humakbang sina Chen at Gang Ting papunta sa lagusan. Si Chen, ang ating bida, nasa unahan, seryoso ang tindig habang nakatalikod, papalayo sa kamera. Sa likod niya ay si Gang Ting na may hawak na espada, tahimik itong sumusunod. Sa gilid, nakatayo si Gang Zuan, nakatingin ito sa dalawa habang pumapasok sila sa berdeng liwanag. Umugang ang paligid habang nilalamon ng liwanag ang dalawang examinee. Rinig ang mga yabag ng sapatos sa damuhan habang papalapit sila sa loob ng lair. Lumipat ang eksena sa isang close-up. Nakayuko si Chen habang naliligo sa berdeng liwanag. Mahinahon ang mukha ng ating bida pero matalim ang mga mata. Ramdam ang pokus at determinasyon bago tuluyang pumasok sa loob. Pagbukas ng kuha, bumungad ang loob ng lair. Madilim ang paligid, malalaking puno at bato ang nakapalibot. Sa dulo, makikita ang lagusan na pinagmulan nila na naglalabas pa rin ng berdeng liwanag. Nakatayo sa di kalayuan ang dalawang anino. Sina Chen at Gang Ting, magkaharap, handa na para sa tiebreaker. Sa loob ng lair, tahimik na naglalakad sina Chen at Gang Ting. Si Chen, ang ating bida, nasa harapan, matalim ang tingin habang sinusuri ang paligid.
Sa likod niya ay si Gang Ting, tahimik itong nakasunod habang hawak ang espada. Puro patay na puno ang bumungad sa kanila. Nakatayo ang tatlong supervisor sa isang sulok na naliligo sa berdeng liwanag. Nagsalita si Kaiyu habang nakatingin sa paligid. Sabi ni Kaiyu na puro patay na puno ang nakikita. Dagdag pa ni Kaiyu na mukhang Flora type lair ito. Nakatayo si Kaiyu na naka-cowboy hat at mask, sa tabi niya lumilipad ang isang maliit na drone. Sa likod niya, hawak ni Ivan ang isang sigarilyo habang inaalok si Sato Outa. Tanong ni Ivan kay Sato Outa na gusto ba nito ng isa. Agad na sumingit si Sato Outa habang nakayuko at kinakabahan. Bulong ni Sato Outa na manahimik muna sila dahil dapat ay nagbabantay sila. Dagdag pa ni Sato Outa na naka-roll pa rin ang mga kamera. Biglang nanigas si Chen. Nanlaki ang mga mata ng ating bida habang may pulang liwanag na bumabalot sa paligid. Ramdam ang pagbilis ng tibok ng puso ni Chen. Sa harap ng dibdib ni Chen, lumitaw ang isang pulang warning sign. Malinaw na nakasaad ang babala. High danger creature detected. Nagulat ang lahat. Biglang lumitaw ang pulang babala sa harap ng ating bida. High danger warning. High danger creature detected. Malinaw at paulit-ulit ang tunog ng sistema. Nanlamig ang katawan ni Chen. Sa isip ng ating bida, ito ang unang beses na nakita niya ang Demon Core na nagpadala ng babala. Hindi pangkaraniwan ang nangyayari, mas delikado ang nasa loob ng lair kaysa sa inaasahan.